Hi everyone! In this vlog, I just want to share my total experience having a PRK surgery. This is my first vlog as well, so I'm still learning. I'm trying my best, so please bear with me. I just want to do a documentation on this experience that I had, and as well as my travel experience, life hacks, and everything. Also, I think this is a storage saver and memory saving as well. So going back, the reason why I had a PRK surgery, why I proceeded with this surgery is first, mataas na yung grado ng mata ko. My left eye is 300 with astigmatism of 1, while my right eye is 350 with astigmatism of 1.5. Second is, masakit na yung likod ng tenga ko because of the eyeglasses. And then third, pag naka-face mask tayo, nagkakaroon na ng fog yung eyeglasses natin. Same goes with bus, na kapag nakasakay tayo sa bus, akala mo fridge sa sobrang lamig. So pagbaba natin, nagkakamoist na rin yung eyeglasses natin. And lastly, of course, I want to see clearly without eyeglasses. That's the reason why. Actually, my first option was LASIK. Why LASIK? Because according to my research, right after ng surgery, malinaw na agad yung mata mo, fast recovery, and then after ng surgery, walang pain or hindi masakit, wala kang sakit na mararamdaman after ng surgery. And dun nga sa PRK, yun nga, may masakit yung iyak-iyak ka after ng surgery, ilang araw din yun, tapos hindi ka agad makakapag-work. Unlike sa LASIK, makakapag-work ka agad after 3 days. Ayun, katulad nito, PRK, 1 week pa akong nag-leave for this. Kaya need talaga ng screening para malaman nyo kung ano yung tamang procedure na pwede sa mata ninyo. So, on my case, hindi siya pwede kasi nga daw thin yung cornea ko na after ng screening, nakita agad nila na hindi ako pwede sa LASIK. Ang nirecommend nila sa akin is PRK for thin cornea. Yung PRK, pwede siya sa thin cornea pag mataas na yung grado ng mata. So, kahit thick yung cornea mo, pag LASIK, tapos sobrang taas na ng grado ng mata mo, may case na inaano nila, PRK pa rin yung pinapagawa sa kanila. Yung nire-recommend ng doctor sa kanila. So, yun, sa case ko, PRK. Okay naman, tingnan nyo naman. Oh, diba? Sa mga nagtatanong kung bakit thin yung cornea natin, if may reason ba kung bakit naging thin yung cornea natin, wala. Nagtanong din ako dyan kasi ang inisip ko baka dahil nagko-contact lens ako. Dati kasi college days, more contact lens, more fun ako. So ayun. Pero as per Doc Reyes, hindi daw, inborn daw talaga. So pagkapanganak sa atin, thin na talaga yung cornea natin. Yun na yung features natin. So ayun, wag na tayong magsisihan. Wag na sisihin ng contact lens kung bakit naging thin ang cornea kasi inborn ang cornea natin. Yung thickness ng cornea natin is inborn. Just continue watching para makita ninyo yung mga dramas and ganap ko, pati yung mga daily activities ko after the surgery. Bye! Thank you! So ito na nga, this is it, Pansit. We are on our way to the medical city for my eye surgery. And before that, they already provided me with those things that I need to bring and my do's and don'ts before the procedure. So I need to have a good sleep, like 6 to 8 hours. No makeup, no skincare, no perfume, anything na heavily scented, pati lotion, no contact lens for 3 to 5 days if soft yung contact lens mo, 1 month if hard lens ang gamit mo. And I need to bring my sunglasses, jacket, and my prescription eyeglasses. So, as you can see, bare face yan. Pagkaligo, hilamos. Hilamos lang talaga, no toner and everything. So, it's already 6 a.m. and my eye surgery is at 10 a.m. I need to be there at 8:30 a.m. according sa text messages sa akin ni the medical city staff. So, for sure, ang aga namin doon, iwas lang kami sa traffic. Later ulit, if I have a chance to take a video during the procedure or kung ano man yung gagawin sa akin later. Bye! Later ulit! So, pagpasok ko, binigay nila sa akin tong papel na to for me to pay the facilities fee first before they can check my eyes again for the procedure. So, ayan, 33,500 yan. So, while walking, let's have a backstory muna. I already had my screening last October 27, 2023, and after the thorough screening, I am not eligible for LASIK, so they suggest me to have a PRK instead. Actually, I also had a screening before at Shinagawa, and on my experience, the medical city is much better than Shinagawa. Sa experience ko lang to, so please, don't bash me. Don't bash me! Char. When it comes to time naman, talagang TMC value your time. Yun lang yun sa akin. Yung sinabi nilang 45 hours, ganun talaga ako nagstay sa hospital. Unlike sa Shinagawa, grabe yung pag-aantay ko. So, ituloy ko later yung kwento. Kukuha muna ako ng number para sa pagbabayad na itong facilities fee. So, kuha muna tayo ng number. And, ayan na. Nakakuha na tayo ng number. Mabayad na tayo. So, ayun. Going back, yun nga yung sa TMC, talagang binavalue nila yung time mo. So, dun nga sa Shinagawa, yung pag-antay ko, that past 3 hours. 3 hours ako doon para lang tawagin ako for screening. That's why I opt to do second opinion dito sa TMC. And syempre, doon din sa mga review na nabasa ko, wala talaga ako nabasa na bad review sa The Medical City. Though, same naman sila na nakita ni Shinagawa sa TMC. Shinagawa at TMC na I have thin cornea. So, ang better surgery for me is PRK. Then, I push na dito sa The Medical City. So, after the screening, they scheduled my surgery on December 16. Since that is my availability, di kasi ako pwede ng November. Kasi nga punta ako ng Japan, mag-travel ako. So, sabi ng doctor, wag na daw muna. Gawin ko na lang daw December. So, ang available date ko is 16 and si doctor din, December 16. So, yung Medical City kasi na surgery is TTS, Tuesday, Thursday, and Saturday lang. And if may preferred doctor kayo, pwede kayong magsabi sa kanila. Sa case ko, wala akong preferred doctor. So, ang binigay nila sa akin is si Dr. Reyes. Madami naman akong nabasang good review sa kanya. So, nag-go na ako. So, I suggest magbasa-basa kayo sa online. Sali kayo sa group para malaman ninyo kung saan kayo magpapasurgery, sinong doctor, at pati yung price na din. So, ayan.
After ko magbayad ng facilities fee, nagbayad na rin ako ng doctor's fee and pinunta na nila ako dyan sa room para i-check yung eyes ko kung ready nila sa procedure. So later ulit, bye! In this video, you can see the PRK procedure that was done to me by my doctor, Johans Reyes. Hello po, Doc. Thank you. Also, I got this video on YouTube, so credits to the owner of the video. In the procedure, they put some anesthesia first. Then, may mga solutions pa sila na nilagay sa eyes ko. After that, nag-scrape na si Doc. Pero di mo siya mararamdaman. Meron ka lang konting pressure na mararamdaman sa eyes mo. Then, after nila mag-scrape, laser naman. Then, naglagay ulit sila ng maraming solution. Madami talaga. Kaya yung tabi ng tenga ko, may tissue para hindi mapasukan ng solution. Then, after nun, contact lens naman. And that's it. Ganun lang siya kabilis talaga. Then, makinig lang kay Doc. Tingin lang sa green lights. Yun lang. Ayan, tapos lang namin mag-uwi lang namin. So, ayun. Kailangan shades kasi sensitive yung eyes ko sa light. Then, nakapikit lang ako the whole time. Nakauwi kami kasi iyak ako nag-iyak. Hanggang ngayon, naiyak ako. Every 1 hour yung pampatak ko at saka antibiotic is every 2 hours. Pampatak din yung antibiotic. So, yung procedure, sobrang bilis lang talaga. And hindi rin siya masakit yung yung after the procedure yon. Saka yung sa left eye, na inaantok na talaga ako nung nag-procedure ng sa left eye. Kasi yung right eye ko, tapos na, yung right eye yung unang pinocedure. So, after nun, pagdating na sa left, ang tawag ito, antok na yung right eye ko as in, gusto na pumikit, sleep na, pero hindi pa naiyak yung right eye ko that time. Tapos yun nga, pagkatapos, parang nag-wear off na yung anesthesia, umiyak-iyak na ako. Tapos bago kami umalis, nilagyan na dito ang anesthesia since 2 hours yung travel time, papunta dito sa Laguna. So, pero yun, yung the whole hour na makauwi kami dito, iyak ako na iyak. Nakapikit na ako sa umiiyak. Pero pag nakapikit ka, hindi ka naiiyak. Pero pag minulat ko na yung mata ko, yan, cry na ako, like this one. Yan, nag-cry na ako. So, ayun, first day, ito yung first day. So, let's see later or tomorrow. Like, makapag-video agad na. Ulit ako. Bye-bye. So, ayun. Kakain tayo naman ako. Kahit lang. Tingnan nyo. Sakit sa mata. So, hindi. It's a no-no. Ayan na. Kasi nagulat ako ng mata. And then, tanggal ako ng shade. So, magka-cry-cry na naman ako. Ayun, nakalagay natin today. Pero, I need to be with it for just 3 days. 3 days, yeah. Hopefully, maging okay na siya ng pang 4th day. Don't skip the eye drops. Ayan, sana ko siya mag-skip. Nagpa-alarm na rin ako. Day 2. So, crying ladies pa din ang lola nyo. As you can see, madilim dito sa bahay. Lahat ng window, nilagyan namin ng cortina. Kung kahapon, sensitive lang yung eyes ko sa light. But now, super sensitive niya sa lights. The tears are coming out na lang talaga. Pagkagising ko, di na tumigil yung mata ko sa pagluha. So, sa pagtulog ko din, naka-shades ako. Na sobrang sensitive niya. Tapos, every 4 hours, yung eye drops ko ng antibiotic. For lubricants naman, still every hour. Pero hindi siya ganun kasakit. Pero very, very uncomfortable lang talaga yung feeling sa mata. Hindi mo siya pwedeng hawakan, bawal malagyan ng water and any foreign objects. So, most of the time, my eyes are closed. So, nakakawalang gana din kumain kapag may nararamdaman ka. Hopefully, it gets better later or tomorrow. I can take video na din for today since I want to sleep most of the time. Ha, bye for now. So, day 3 na tayo. Hindi na ganun ka-sensitive yung eyes ko. Hindi na ako masyadong umiiyak. So, pwede na makipaglaro kay Levi. So ayan, laruin natin siya kasi kawawa naman na siya. Hindi siya nakipag-play kahapon. Bye! Play muna kami! So, nandito na tayo sa day 4. Oh, day 4 na. Oh, nag-breakfast na ako. Nakamulat na ako ng mata. Ayan. Oh. Pero masakit pa rin pag walang shades. Tapos mamaya maliligo na tayo. Wala. Nagbawal mabasa yung mata natin. I mean, bawal mapasukan ng tubig yung mata natin. 2 weeks, 2 weeks yan. Ay, dapat nakapikit ka na maayos. Basa ng tubig. Tapos, basta yung first 3 days talaga yung mamayak-yak ang lola nyo. Ayan. Ay, yung first at saka second, yun talaga yung second day sa first day. Kasi yung third day, okay na siya, hindi na siya ganun kasakit. Pero yun, mahirap pa rin magmulat-mulat, yun. Ngayon, okay na, napag-cellphone na din ako. Mulat na ako. Pero, ayun, sabi naman ng doktor, wala namang bawal sa gadgets. Basta kapag hindi kaya, wag na mag-gadgets. Ganun. Huwag daw pilitin. So, ngayon nakaka-cellphone na ako. Yun lang. Tapos, more vitamin C. 2 days ako nagba-vitamin C. O, 1,000 grams. Vitamin C. Kasi yung pagpatak, depende. Pag tulog ka, hindi ka nagigising para kung magpatak. Basta kapag awake ka lang. Tapos, yan, yung bahay namin, madilim na sa lahat ng parte ng bahay. Kasi nga, napaka-sensitive ng eye ko. Ng eyes ko pala sa liwanag. Ayan, konting liwanag. Ina-adjust ko na yung ko para masanay na ako, makagala na. Char! Di, para pwede na yung maliwanag. So, kahit pa paano, nakakakilos na ako. Dito ko noon. So, 2 araw ako. 3 araw pala na sobra talaga yung higa-higa lang ang lola nyo. Boring kaya, puro podcast lang ako. Motivational para ma-motivate ako. So, ayun lang. Pag nakakamulat na ulit ako na maayos saka. Bye-bye! Okay mga ka-PRK, achievement unlock tayo dahil nakaligo tayo. Na hindi na napapasukan ng ating mata. Hiningal ako. Hindi ko alam kung mais ba yung ligo ko pero basa-basa ko lang ko. Tapos tap-tap-tap lang ng mukha, ganyan lang. So sabi naman, pwede naman mag-skincare, wag na mag-retinol. So wakas makakapag-skincare na tayo. Turo ko na rin yung skincare ko. Charot! So ayan lang. Ito, skincare natin.
Para double purpose. Ganyan-ganyan lang ako. Nakapikit. Magang-maga yung mata ko, di ba nakikita ninyo? Grabe yung maga ng mata ko. So ganyan. Tingin ko pinipose ako dahil hindi maayos yung pagkakaroon sa mukha ko. Yung hingal to the max. So ayan, tapos hangin-hangin. Sabay na ulit natin yung shades natin kasi nahihirapan tayo mga friendship. Sakit sa ano. So ayan. So skincare lang. Hindi naman. Sige, hayaan mo siya kung kaya niyang umakyat. Diba? Kung kaya niyang umakyat, go. Tapos, ano mga ka-friendship, yung nag-PRD ako. Yung una, nilagyan ako ng antihistamine. But before to, before yung, yung procedure, antihistamine sa mata. Tapos dalawang beses. Tapos yung pangalawa, yung antibiotic. 4 na beses at ako nilagyan ng antibiotic. 20 minutes yung interval. As in, sobrang bilis lang nung procedure. 10:38, nandun ako sa loob, pero hindi pa nag-start yun. Binigyan ako ng gown, sa paa, sa ulo, tapos nilagyan ng antag ito, tissue, yung ano ko, dalawang gilid ng tenga ko, para hindi mapasukan ata ng water, kasi nilagyan nila ng water yung eyes mo after. Tapos, natapos kami at 11:08. So parang 30 minutes, di ba? Pero hindi lang yun, kasi nga, sa 10:38 na yun, nandun pa kasama yung paglalagay ko ng gown, yung love gown na, tapos nagdadaldalan pa sila doon, kasi nga, para, yung anesthesia kasi nilagyan ako, so di ba may interval din, like 5 minutes, para ma-effect yung anesthesia. So ganun. Tapos, yung sa right eye, super okay. As in, ang bilis, ganyan. Sabi ko, ay, kaya ko pala, ganyan. Kasi nasunod talaga ako, green lights, ganun. Kasi titingin ka lang sa green light eh. Tapos, yung left eye na, ay, grabe talaga, Mars. Hindi na kinain ng lola mo. Sobrang, natapos na kasi yung right eye ko. Hindi na kaya ng left eye ko. Pumipikit na yung right eye ko, hindi na kaya. Siyempre, pag pumipikit yung right eye ko, hindi mapakali yung left eye ko. So, ayun, si Doc sinasabi na rin na, sa green light lang ang tingin, Del. Hindi na kaya sabi, okay ka pa ba? Ginagalan ako ng Doc para siguro, super pagod na ang lola mo, yung mata nga, pikit-pikit na. So, ganun. Tapos, hindi mo naman yung skincare kasi. Tapos na natapos na, nakita ko naman yung, tapos na nga, nakita ko naman yung oras kasi pinakita. Yung nga 11:03, ganyan 11:08, sabi ko, ganyan natapos. Yung mata ko, as in, nakaganito lang. Tapos umiiyak-iyak. As in, teary-teary eyes. Ay, hindi pala, hindi teary, as in, super drama effect ang lola mo. Ang daming iyak, ganon. Pwede na pang pamas, yung gano'n, yung mga nasampal, tas, todo iyak ang lola mo na walang dahilan, gano'n. Todo iyak, as in, tapos nung second day, gano'n din, iyak-iyak. Whole day yan ha, yung unang araw, tapos mula-mula na nga yung mata ko, sabi ni Habi, mula-mula na ng mata mo, tapos namamagana, hanggang ngayon naman maga, ayan o. Ay, grabe na, grabe na yung mata ko. Tapos para pa ako nilalagnat, ang dami kong drama nung first 2 days. 2 araw. Ang daming drama, nilalagnat ako, ganyan, nilalamig ako. Tapos, pag nilalagyan ako ng eye drop, nararamdaman ko, nalalasahan ko siya. Tapos, ayun, mga ganun lang yung pang third day, ayan, di ba? Pagkatapos ng third day, nagkaroon pa ako. Imagine, kung first day nangyari yung nagkaroon ako, paano ko ilalagay yung pads? So, ayun, buti na lang ng third day, nakakita-kita na ako ngayon, nakakapag-phone na ako, nakakapasa na ako ng chat, and, ayun na, sana maging okay na ako, yung vision ko, medyo blurry pa, may mga, yung sa mga nababasa ko kasi first day daw, wala daw, hindi daw masakit, hindi iyak, parang normal pa daw, gabi daw talaga yung masakit, pero sa case ko, unang araw pa lang, as in, sobrang iyak na ako ng iyak, hindi siya masakit, pero hindi ko mamulat yung mata ko, pag namulat ko, sobrang yung iyak ko. Tapos yung iba sa second day daw masakit. Yung second day ko naman hindi din ganun kasakit. Pero grabe yung talaga yung problema ko, yung iyak sa discomfort. Talaga, sobrang hindi ako comfortable dun sa mata ko. Gusto kong hawakan, ganyan. So, pero bawal naman siya hawakan, ganun. Tapos, nung third day, okay na ako. Hindi na masakit. Discomfort pa rin, naiyak-iyak pa rin ako konti, pero okay na. Ngayong comfort, super okay. Sana tumuloy-tuloy na para hindi na ako mahirapan. Magawa ko na yung mga dapat kong gawin. Kasi magpi-Christmas na, di ba? Hindi pa ako nakapaglinis ng bahay, wala pa akong nagagawa. As in. Tapos pa nakakahina kasi nakahiga lang ako the whole day. 3 araw na ako nakahiga lang, walang gawa. Kain, tulog, iyak. Parang broken hearted, kain tulog, iyak, ganun. Parang broken hearted na lola mo. Pero ayun, sana tumuloy-tuloy na. And, next time ulit, bye-bye. So ayun na, hello friendships. Tignan niyo yung 4 day ko, ito na. Nakakapagsalamin na ako ng clear anti-radiation to. Tapos magkakaroon yung mata ko. Nakikita niyo nga, parang akong ka-eye bags. Pero medyo, ano pa rin ako, sensitive pa rin sa light. Pero okay na. Unlike before, na pag mulat ko talaga ng mata ko, umiiyak agad ako, grabe. May konting ilaw lang, sobrang iyak na ako. So ngayon, every hour pa rin ako nagpapatak ng eye drop. Nakalimutan ko yung tawag. Tapos yung sa 2 antibiotic naman is every 4 hours na. So much better. Hanggang ang first na check-up ko ulit, post check-up ko is on December 22. So ayun, sana okay na siya. Super clear na nang nakikita ko, hindi ganun ka-blurry. Unlike kanina na blurry pa. Ngayon, nakakapagbasa na ako ng text messages. Na, ayun, messenger, nakakapag-tiktok na din ako, nakaka-download na ako, nakabrowse na ako. So, ayan, medyo, inano na ako, tinigyawat ako kasi nga, walang masyadong linis yung mukha ko. Kasi bawal mabasa, pero kanina yung naligo ako. Well, puro half bath lang ako. Sa 3 araw, half bath lang daw nagbasa ng buhok. Pero ngayong araw, nagbasa ako ng buhok, naligo na talaga ako. Thankfully, hindi na basa yung mata ko. Kasi bawal na mapasukan ng kahit ano for 2 weeks. Bawal mabasa ng tubig. Syempre, mga foreign objects yung talaga yung mga bawal. Syempre, siguro pag tubig kasi nga bacteria, di ba? Baka may bacteria yung water. So,
magkakaroon ng bacteria yung mata ko, may infection siya, gano'n. So, ayan, ano pa ba? Mga kailangan. Yun lang naman. So, ngayon, wala pa, ano lang ako. Nood ako, tapos pag napagod, pikit, tapos eye drop, tapos ulit, browse ulit. Sabi naman ng doktor, walang bawal na gadgets eh. So, hanggat kaya daw mag-gadgets, okay daw. Pero yun nga, pag hindi mo kaya, huwag mo pilitin. So, sa end ko naman, okay naman, nakapag-gadgets ako. Nakapagpintura na nga ako sa labas eh. So, yun, di ba? Day 4, pero sana, magtuloy-tuloy na siya. Pero, naniniwala pa rin ako na ano, yun nga, kasi nga, 3 to 6 months talaga bago mag-stabilize yung vision ko. Bago mag-stable na yung vision ko. So, baka mag-blurry pa rin ako, lalo na pag tinanggal yung lens. Kasi may lens to eh. Pag tinanggal, baka yun, mag-double vision ako, pero in-expect ko na siya. Pero sana, sana okay na siya. Okay na yung eye grade ko ngayon. Yun na talaga yung maging vision ko. Pero ayan, let's see sa mga susunod na updates ko sa inyo. Bye-bye! Day 4. Good morning. So, day 5 na. Nagigising ko lang at nagpatak na din ako. So, super okay na ako. Pero magapan yung mga mata ko. Kasi nga, dahil nga siguro din sa 2 araw na super iyak ang lola niyo. Pero so far, so good naman. Hindi na rin ako sensitive sa lights. Ayan, nakita niyo naman. So, okay na ako. Magpapacheck up ako today. Ang kagabi nga, parang alas 12 na ako nakatulog. Kasi, nanonood ko ko sa baba. Ang ingay talaga. Ang lakas nga mag-baby. Kasi Starbucks din kami, kaya siguro hindi ako naantok. So, ayun. Punta ako sa, magpapacheck up ako, kuha ako ng dugo, tapos magpapakairo din ako. Pwede ko lang gawin yung mga dapat kong gawin kasi feeling ko okay na ako. Pero, let's see if paglabas ko mamaya dahil mainit, sensitive pa rin ako. Pero mag-ano pa rin ako, mag-eyeglasses pa rin ako. Sunglass pa rin ako kasi nga, syempre, for sure, sakit pa rin yung mata ko sa liwanag. Saka, tignan natin kung kaya ko na yung matagal na nakamulat, yung ganon. So, let's see, bye-bye! So, good morning! Ayan, tapos na kami mag-ayos. Papunta na kami ngayon sa Westlake Hospital para magpakuha ng dugo. Kasi may ibang sakit ang lola ninyo. Maraming nararamdaman ng lola nyo, kaya maraming check-up. So, ayun, ito yung driver ko. Driver yard. Kaya, papunta na kami sa Westlake Hospital. So, ang update ko, ayan, naka-shades ako kasi hindi pala kaya. Hindi natin kaya na umalis ng clear lang yung salamin. So, kailangan talaga naka-shades. Masakit sa mata. At maayos na yung ligo ko, yung as in ligo na, hindi yung buhok mo na inuuna, binabasa na kasi ng ganyan. Kasi nga, para hindi mabasa yung mukha. Tapos huling-huli mo na yung mukha para sure na hindi mapapasukan ng tubig. So ako, ginawa ko, ayan, salon-salon, yung buhok, ganyan. Tapos shampoo, conditioner, ganyan. Tapos sa katawan naman, parang nakakamulat-mulat pa rin ako, nakukuha ko pa rin yung mga gagamitin ko. Tapos yung huli ko na, yung final ko na is yung, ayun nga, hugasan ng mukha, yan. Yung parang huling anlaw na, tapos pinasabon na siya, ay, tama, ano yun, yung cleanser, ganyan. Tapos, agad, may malinis kang bimpo para ipang-bilinis mo agad sa mata mo. Para makakamulat ka na ulit, maayos mo na ulit, makakalabas ka na ng CR, ganun yung ginawa ko. Pero ewan ko sa iba, pero ayun, ganun yung ginawa ko. So, yun yung tip ko sa inyo. So, ngayon, yung mata ko, super clear na. I mean, nakakabasa na ako na maayos. Tapos nakakamit ko medyo tagal na, like kahapon. Ngayon matagal-tagal na, siguro mga 1 oras pwede na ako mag-cellphone, ganun. Magbasa-basa. Pero hindi ko pa rin ginagawa yung kasi nga, ayokong ma-exhaust or ma-tire yung, yung mata ko. Ganun. So, ayan, pagkas namin sa hospital, Cairo. Thunders, uwi na. Tapos na, yun lang yung gagawin namin today. So, bye-bye! Ayan, nandito na tayo sa Westlake Medical Center. So, nakashave pa rin ang lola nyo. At 182 ako. So, update ko guys. Itong malayo, yan, Westlake. Ito kita ko yan. Westlake Medical Center, Mount Grace Hospital. So, ayan. Pero ito, yan. Hindi ko na nakita yan. Medyo double vision ako. Hindi sa acting natin ganun. Blurry pa. Pero ayan. O, kita naman. Hang 170 na. 170 pa lang. So, ayan. Waiting ako dito. Medyo daming ilaw dito. Kaya masakit sa mata. So, ay, hindi naman yun nga, sensitive nga kasi. So, masilaw. Ganun. Nakapikit ako ngayon. So, hindi ko pala kaya ng ano. So, yun. Guys, one week talaga kung mag-leave. Kung magkakaganito kayo, 1 week naka-leave kayo. Para sure sa office nyo. Hindi na, wala na masyadong parte. Mas lahat kayo iyak-iyak, ganun. Pero syempre, face-to-face basis pa rin. Sa case ko, ganun. Kasi alam ko, before pa, kung magpapasinto is, sensitive na yung eyes ko. So, ayun. Kaya, sinabi ko talaga 1 week. Baka more than a week pa yung sa akin. Kasi super sensitive na eyes ko. Sige, bye-bye! Hello guys, I'm back. So, ayan, tapos na ako magpakuha ng dugo. Ang liwanag, grabe. Nandito ako sa labas, nandito si Alvin. So, ayan na siya. So, ayan na si Alvin. Pasok ko tayo ko. So, ang tagal mo, sakit sa mata. So, ayun. Ayan, nakapalit na ako ng shades. So, nakapikit na ako kanina kasi ang ano talaga, ang silaw. So, ayan, yung shades na mas malaki. Ayan, yan yung pwede sa akin. Hiningal ako. Ayan. So, ayan, tapos na ako magpakuha ng dugo. We already had breakfast. Kumain na kami. So, we're 2 next. We're going to chiropractic. Kami. Chiropractic wellness chuchu ex-lovers. So, ayan. Mamaya na ulit kapag nasa Cairo na kami ulit tapos na kami mag-edit. Bye-bye! Parking sila. So, bye!
back! So, I'm back. So, ayun na nga. Tapos na kami sa Cairo. Isang session lang ako for today. Nakaka 10 sessions na ako sa Cairo. So, ay, 11 sessions. Pang 11 na yung ngayon. So, I still have 21 sessions left. So, sana after that, maganda na yung posture ko. And nakapagpatak na ako kanina. So, inintay ko mag 11:25. 11! Mag 11 para makapagpatak na ako ulit. So, anong oras na lang? 10:48. So, konting minutes na lang. So, we're on our way to Landers para tumingin ng meats. Kasi, may misa namin yung sisig ng Landers. Tagal lang hindi nakakapagsisig. Pero sana meron pa. Kasi last time, naubusan kami. So, parang hindi na rin sila napapak ng mga ganon. So, super pale ko. Ay, ba't ganun? So, ayun na nga. Ang arte. Kainis. So, ayun. Pawalis na kami. Bye-bye! Dito na kami sa Landers. Sobrang, lakas na. Tirik yung araw talaga. Tirik na tirik yung araw. So, sensitive talaga. Lagyan ko ano. Aray. So, ayan. Punta na tayo ng Landers. Parang pwede mo na gawin yung mga normal. Ano mo, ginagawa mo sa araw-araw, ganyan. Pero kailangan mo na naka-shades. So, start na tayo dito sa Landers. Landers Day na tayo, mga friend. Okay, drop off only. Tayo. Ako nga ng isang dyan. Landers Day na tayo. Baba, mag-Landers na kami. Ng aking hobby. Wow! Doon ka nakakuha yung hobby ko. So, hello again. Nakatapos lang namin mag-groceries. Here at Landers. So, ayan yung mga pinamili namin. Yeah, puro hanger, di ba? Pero, ang dami namin nagastos ngayong buwan, December. Ay, at least, ngayong buwan lang kami nagastos ulit kasi January, tipid na ulit tayo dapat. Hindi na tayo mag-gastos. So, ayun, pagka kami mag-grocery ngayon, nakain na kami ng lunch dito. So, ayun, order na sa LD. Daan, sa Landers Center, yan yung mga food. So, tsaka nandun ako sa counter area. I just realized na hindi pa talaga ganong clear yung vision ko, yung eyesight ko. Kasi nga, mga letters at saka yung paglalaki ko, medyo blurry na pati yung mga tao, ganun. Pero syempre dapat hindi natin papahalata. Char. So ayun, siguro kasi nga pagod na yung mata ko kasi 7 AM, I woke up at 7 AM. Then hanggang ngayon, punta kami ng doktor ay ng Westlake Hospital para magkuha ng blood, extract ng blood, tapos ng Cairo and then now Landers. So siguro pagod na yung mata ko. Sabi niya mata ko, pwede magpahinga, ganun. Kasi ilang oras na ako gumagala, diba? Sabi niya, di ba kaka-surgery mo lang, dapat nagpapahinga, sabi ng mata. So ayun, pero mamaya pag uwi ko, pahinga naman natin siya. So ayun, pakita ko sa inyo. Natalikod ako sa liwanag kasi nga, ayun, masisilaw ang mata ko. Tapos medyo, ano pa yung mata ko, ang tawag dito, maga pa. Diba ilang araw na? December 16, 17, 18, 19, 5 days na siyang maga. Biruin mo, maga siya kasi grabe talaga yung piyak ko ng first day and second day. Mga te, hindi nyo aakalain, kala nyo broken hearted, tinalo ang pagiging broken hearted ko. So ayun. Kaya, alam mo, ako lang naka-contact lens dito sa I mean, naka-shades dito sa Landers, nakakahiya. Pero, kiber, ayun na, dito na yung food, yay! Hindi sila limited, so... Yan. Great choice. Yan, so kakain na kami, Irene is already here. So, we're going to eat na. Ito na. No? Para makita ka. Para makita. Dito na lang ulit. Bye-bye. Thank you. So, hello people! We're going home na! Taas ng energy. So, ayun, we're going home na. And, update sa eye vision ko. Pagkapatak ko, okay na ulit siya. So, siguro, nag-dry lang yung eyes ko. Kasi nga, nakalimutan kong mag-drop ng Lock Fresh? Lock Refresh. Sa mata ko. Kasi every hour siya di ba? And dami ko kasing ganap today. So, nakalimutan ko, hindi ako nakapag-alarm. So, ayun. Okay na ulit siya. So, dapat mag-alarm ulit ako mamaya para yung vision ko is mag-stable na. Saka hindi mag-dry yung eyes ko. Pero, ayun, sa liwanag, masilaw pa din. So, alam mo ba, nag-dry din yung skin ko kasi 3 days ako, di ba? So, sobrrang takot ko na mabasa yung mata ko. Nag-half bath lang ako, as in half bath. Tapos yung face ko, dito lang yung binabasa ako. Tapos dito, magbasa ako ng kamay, gaganyan ko lang. Tapos sabon dito, yan, sabon. Tapos dito, yung mata ko, wala. As in, kaya siguro din ganyang kapangit yung eyes ko ngayon. Walang kahit ano. So, ayun, for 3 days. Pero, di ba, why not? Yan lang naman yung kaysa naman mapasukan ng water yung mata ko, mas, yung risk, di ba? So, dun ako. Okay lang naman. Nasa bahay lang naman ako. Wala naman akong pupuntahan. So, okay lang na hindi magbasa ng mata. Pero yun na, hindi maayos yung ano ko. Kaya feeling ko, nagka-pimples ako. Hindi maayos yung, ayun. Hindi maayos yung paglinis ko ng mukha ko. Pero ngayon, nakapaglinis na ako ng mukha, di ba? Nakapag-skincare na din yung lagay na yan. Mukha nang naka-skincare yan. Ganyan lang yung face ko, pero nakapag-skincare na yan. Hindi lang ganun kaayos yung skincare ko. Kasi sa mata, very pa din ako. Fragile pa rin kasi yung eyes natin. So, talagang iniingatan ko. Ingat na ingat ang lola ninyo. Pero ganoon, yun lang. Tapos ayun, di ba? Ang dami kong, ano tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung namamalat yung ganito ko. Kasi nga yung kakaiyak ko, kakaganyan ko ng ilong ko, tapos yung ganyan, siyempre sinisipon-sipon din ako ng araw na yun. 3 araw yun, sinisipon-sipon ako. Kamusta naman? So ayun, pero ngayon, okay na siya. Masaya na ako. Happy na ang aking skin ulit. Okay na ulit yung skin ko. Babalik naman yan, yung skin ko. Ay, yabang. Pero ayun lang, sige, bye-bye!
Good morning, guys! So, ayan, ipapagroom namin si Levi pala. Pwede pala ako na lang shades, pero okay lang. Pero baka kasi magsilaw-silaw na naman ako. Kunin yung shades mo doon. Oo nga, kukunin ko muna yung shades ko. Hi! Say hi, Levi! Levi! Ay! Wala na kasi siya makita, so ipapagroom namin siya. Good morning! Ayun ang bebe ni Levi ko. Ay, sus! Tingnan mo, ay! Magpapagroom kami. Sulat ka ng kapag. Nagkasaan kita. Levi! Levi! Tingnan dito, ayun! So, dahil wala na makita ang Levi namin, magpapagroom kami. So, ang aking update sa aking mata, ganun pa din, okay pa rin siya. So, inintay na lang namin yung yung first check-up namin para masabi ng doktor ko ano na yung eye grade ko. Kasi nung unang araw, alam ko noon, yung mga nababasa ko, dapat yung sa first day pa lang, after the surgery, mapapakita na, malalaman mo na kung ano yung eye grade mo, like 20/15, ganun, 20/, ganun. Yung sa akin, 20/10, 20/20 ang malinaw na oo, ibig sabihin, mas malinaw. Talaga? Oo, di ayun, yung nababasa ko, oo. Tapos, yung sa akin hindi na siguro nagawa dahil hindi na makamulat yung mata ko. Hindi mo kasi na-videohan yung paglabas ko eh. Ito kasi isang to, ano ba naman yung magbabantay? Wala, tinatawag ng nurse, hindi tumitingin, hindi man lang ano kaya yun? Ano ka? May magbabantay na sa cellphone. No, so mag-away pa kami dito sa vlog na to. Char. Awain ko pa siya. So ayun, okay naman. Ayun, nung unang araw hindi ako na-read yung ano ko, eye grade ko. Kasi nga, umiiyak ako. Alam mo sa Friday, sa 22, yun yung first check-up namin. Bukas na pala yun. So, malaman natin kung ano yung eye grade ko. Tapos, minsan pala, meron siyang parang may tumutusok sa mata mo. May ganun akong factor na. Ay, may ganun na ako. May parang may tumutusok. Pero hindi naman araw-araw. Bigla na lang, tapos mawawala ulit. Ganon. Minsan lang talaga siya, hindi siya maya. So, katulad kahapon meron yun. Habang patulog na ako, may mga tumutusok. Siguro dahil nga, sobra yung ano ko, yung alas 10 na ako nakatulog kagabi. Sobra yung mga ganap ko kahapon. Naglinis kami sa labas, yung titig ko siguro yung pag-stare ko. Nasobrahan, exhausted na yung eyes ko, tired na yung eyes ko. Go pa rin ako, gano'n. Saka hindi ako nakatulog ng tanghali. So, kasi nung mga nakaraan, after surgery, natutulog ako ng tanghali, gano'n. Pero ngayon, hindi ako nakatulog kahapon. Ngayon, after namin mag-room, ibabala namin si Levi para magpag-room. Then, kami ni Aldrin, diretso na kami sa ospital. Kasi nga, may check-up ako today. With my other doctor. Di ba nga kasi nga, madaming sakit ang lola ninyo? Oo, yun. Papacheck ko yung hyperthyroidism ko. Kasi meron akong hyperthyroidism. So, every 2 months, every 3 months, or depende sa doctor, every month, magpapakuha ng dugo, tapos magpaparead kung ano yung test na yun. Usually, TSH, FT3 at saka FT4 yung kinukuhan. Ay, procedure na ginagawa. Nung nag-blood extraction ako. So, ayun, nagganap. PRK lang, di ba? So, ayun, sige. Bye-bye! Next time ulit! Good morning! So, first check-up namin ngayon. Post-op check-up sa TMC. Sobrang traffic, guys. Ayan o. Kita nyo? Umalis kami ng past 7, 8:30 na. Hindi pa rin kami nakakapunta sa TMC. Pero hindi ako nakatulog. Matutulog ba ako eh, kasi puyat ang lola ninyo. Pero ayun na nga, baltaan kayo kung anong sabihin nito. Bye! So, hello guys! We just finished our first off. We're about to go home now. Nandito na kami sa biyahe, pauwi na. Yung pagtanggal ng lens, ng contact lens is on December 28. Babalik ako sa Thursday yun para tanggalin yung lens. As per Dr. Reyes, healed na daw yung eyes ko. Yung sugat sa eyes ko. Pinapapalitan niya na rin yung mga drops ko. Yung mga eye drops ko. Pero yun nga, di ba may mga pinapabasa sila may Snell chart? Yung iba din ko pa rin nababasa. Pero sabi ni Doc, di ba nga nung una daw, super dinaw na mata ko, ganyan. Tapos nagpa-fluctuate siya. Ngayon, sabi niya, pag nagtagal daw, nilinaw daw ulit yun. Kasi mag-heal pa daw. Kasi nga, hindi pa totally healed yung sugat sa mata ko. Nag-heal pa rin siya. Continuous healing. Ganun. So, sinabi talaga niya, 3 to 6 months before maging stable yung vision ko. So, kung ano yung eye grade ko, after 6 months, yun na yun. So, let's see. Pero so far, okay na ako. Okay naman ako. Yung minsan nagdo-double vision din ako. Pero, ngayon nakakita na ako kahit walang salamin, okay na ako. Hindi ko na kailangan ayan, advance na, nakikita ko na sa harapan natin. Diba? Hindi ko na kailangan magsalamin para magbasa. Diba? Plate number BEC 650. Dati na may salamin ka din. Oo! Kailangan ko pa ganyan o. Discuss ko kayo mata ko. Pero ngayon, Mabasa mo. tingnan mo naman, grabe naman yung ano ko, pero yung grabe yung eye bags ko. Kailangan kaya ano. Oo. Drive safely and obey traffic rules. Diba? Oh my gosh. Oh my gosh. Though, blurry pa rin siya, pero okay na, nababasa ko na, diba? Yung before talaga sinuwala ako mabasa. Saka hindi na ako magaganyan. Bawal daw yun. Na mata. So far, okay na ako! Oh my gosh, baka ito na yung huli kong vlog. Ayun na mag-update. Sige na, pag sa susunod mag-update ulit ako. Bye-bye! So, hi again! It's me, Char. So, nagpunta na kami sa TMC. Actually, pauwi na ulit kami kasi mabilis lang siya yung post-op. Pero tinanggal na rin yung ano ko, yung lens ko. Look! So, ayan, may mga na pa ako. Bawal daw mag-swimming for 1 month. So, paano na? Ano ba yan? Yung pangalan nito? Yung pulbo ko. Ayun. Tinanggal na yung lens ko. Ayan. So happy. Nilagyan ng anesthesia bago tanggalin yung lens ko. Tapos, yung mga ipapatak ko sa mata ko, same pa rin naman siya, pero may mababawas na after 1 week.
3 times a day na lang yung ano ko, yung FMN, ganun. Pero yung ano, Optax is 4 times a day pa until consumed. So, ayun. Check me. Hi. So, thank you. Mas okay na daw yung vision ko, sabi niya, inano na. Nabasa ko na yung J1 sa Snellen chart nila. So, I'm good. Pero sabi niya, after mga 6 weeks daw, maano pa ako, maka-fluctuate pa rin daw yung vision ko. So, may mga bago-bago pa rin daw sa ako. So, ang next check-up ko, next follow-up check-up ko is after 2 weeks. So, that would be January 12. January 12. So, bye! Baka ito na yung last na vlog ko. Tabish! I'm good na. So, based on my experience, before I proceed with the surgery, I did some research on my end. I researched for the pros and cons, what is the safest procedure, which LASIK center is best for me. At least nababasa ko na review, what's the level of pain during and after, and same as the risk sa aking side effect after the surgery. Most common na nababasa ko is yung dryness ng eyes. That's why every hour talaga yung pag-eye drop ko. Pero it also depends on the prescribed or prescription sa inyo ng doctor ninyo. So, search for those things. Saka, I also search for those who also had or undergo the surgery as well. So, I would be prepared kung ano may dapat kong i-expect during the surgery and after the surgery as well. So, according to my research, the best hospital is the Medical City talaga when it comes to LASIK and eye surgery. Since second hospital ko siya sa screening, nakita ko na yung difference between the first LASIK center na napuntahan ko and sa TMC. That's why I opt to proceed sa TMC. Medyo pricey kasi yung una kong napuntahan LASIK center. Pero okay naman siya. So, sa TMC kasi very thorough yung sa eye screening nila, sa eye check-up nila. So, they also have a retina consultation na di ko na-experience dun sa ibang sa first LASIK center na napuntahan ko. They also have yung dilation, kanyang topography. Basta madami dun sa 45 hours na yun pag eye check-up lang siya. So, ganun na. As I learned, this is really a case-to-case basis when it comes to pain. Sa mga na-research ko, kasi nag-join ako ng mga group sa FB, some experience 6/10 pain after ng surgery. So, day 1 pa lang yun. And then day 2, 10/10. And same goes with day 3, 10/10. Usually, ayun yung mga nababasa ko. Pero on my case, first and second day lang ako talagang umiiyak. Pero hindi ganun yung pain. Siguro mataas yung pain tolerance ko, pero I doubt. Pero ayun nga, hindi ako naka-experience ng sobrang sakit na 10/10. Thanks be to God. Hindi ako naka-experience ng ganun. Pero, yun nga, iyak na ako ng iyak, namaga yung mata ko. Pero, thankfully, hindi na ganun puffy nung eyes ko. So, okay na siya ngayon. Nakalimutan ko magsuot ng, ng eyeglasses na pang anti-radiation. Tapos, sa iba nga, yun nga yung 10/10. Sa akin, hindi. So, okay lang. Siguro, case-to-case basis talaga siya. Meron pa nga nabasa ko na 10/10. Kaya nga talagang bumili ako. I bought yung oral medicine para sa pag masakit na talaga, iinumin ko na siya. Binigyan ako ng, yung sa akin na talaga is light sensitivity. So, ayun lang. Yun lang yung naramdaman ko. Pang 3 days lang yun na super sensitive ako sa lights. Pero pag nag-shades na naman ako, yung pangatlong araw, okay na. Yung second day talaga, for me, ayun yung talagang nahirapan ako. Super uncomfortable na ako. Kahit nakapikit lang ako, umiiyak na ako. Umiiyak ako. Kasi nung first day, okay pa. Umiiyak ako. Pero pag nagbumulat ako, doon lang talaga yung sobrang iyak. Pero pag pumikit ako, okay na ulit. Unlike sa second day, na kahit nakapikit ako, kusa siyang umiiyak. Ganun. So, more tulog ako nung second day para hindi ko maramdaman yung pagiging uncomfortable ng mata ko. So, I'm really thankful that I wasn't able to experience those kind of pain na na-experience nung iba. So, yung sa akin, ang na-experience ko lang is yung dryness, at saka yung pag-iyak-iyak talaga. Minsan nagdo-double vision din ako, pero that's tolerable. Kasi nakakabasa pa rin ako ng maayos. Tapos, to those who also wanted to have an eye surgery, LASIK or PRK, kung ano pa man yan, please do your research. Mapa-hospital, price, and after sales. Yun, importante talaga yung after sales. Kasi meron akong nabasa sa review na after nung surgery nila, natanggal yung contact lens nila. So, kailangan makipag-coordinate agad dun sa LASIK center. So, parang ang tagal ata, hindi agad siya na-assist. So, ayun. But, etong experience kong to, I can say that this is really a life-changing experience. Hindi na ako kailangan magsalamin, nakakabasa na ako. Yun talaga yung importante, nakakita na ako na maayos. So, kahit hindi ako nakasalamin, pag nakita ko yung tao, hindi na siya blur yung mukha. So, hindi na ako masasabihan na mataray. Kasi siguro, mag-hi na rin ako sa kanya pag tinawag niya ako. At makikilala ko na siya kasi nga, makikita ko na yung mukha niya. Unlike before, nung nasasabihan tayo ng mataray, kasi nga, malaki yung mga mata natin, besh. So, ayun. If you have question, just comment down below or you can ping me. If I have time, re-replyan ko kayo guys. And that's it. Thank you for watching the video and for supporting me. God bless guys and take care. Bye!